Ay, kung ikaw ay nahihirapan mag-boosting at nauubusan or nasusunugan ng pera na ginagamit mo about your business, well dito ituturo ko kung paano gamitin ang tamang pagkuha ng client sa Facebook ads, no, using Ads Manager. No, well, sundan mo lang ako at the same time is matuto ka na at hindi ka na magsusunog ng pera. Akong bahala sa'yo, igagay kita kung paano mo gagawin to. Let's go, let's rock para sa iyong business. Hi guys, welcome to lesson 2 dito sa ating Facebook Ads 2024 tutorial, no? Well, nagtapos tayo before dun sa lesson 1 kung saan gumawa tayo ng 2 ads, no? So dito sa lesson 2, ituturo ko naman kung paano mag-duplicate ng another ad set in different audience, no? So paano nga ba yung gawin? Well, since na gumawa tayo ng first, balikan muna natin yung ating unang ginawa na audience, no? Dito sa first audience na ginawa natin na una, which is ang ginamit natin is from 51 to 60 million audience, no? 18 to 65 years old. So check natin yung audience. So ito yung audience na ginamit natin. No, 18 to 65 years old. And then also naka-broad tayo. Alright? So save audience yung ginamit natin. But sa second ad set na gagawin natin, we have a different audience, no? So gagawin natin is gagawa tayo ng lookalike audience. Wow, excited, di ba? So sa mga hindi pa nakakaalam dito kung paano gawin yung lookalike audience, dito ituturo ko kung paano. Grabe. So sundan mo lang ako. At the same time, dito talagang matututo ka, no? Step by step natin gagawin dito kung paano gumawa ng advanced strategy ni Ads Manager. Kumbaga dito is talagang lahat is tuturo ko para lang lumakas ang iyong negosyo. At the same time is gumaling ka lalo sa Ads Manager, no? Yung baga hindi naman totally magaling, as in kayang-kaya mo na kahit kumawa ka ng ibang business na i-handle mo, di ba? So yun lang naman ang importante sa atin, hanggang sa may experience mo lahat ng mga risks and trials, but ang kagandahan is nag-guide na kita at the same time is tuloy-tuloy na yung ating pag-create ng ads and then paglago ng iyong business, no? Or may hawak ka mang ibang client dito, hindi mo na kailangan bumayad pa ng maraming course. At the same time dito isundan mo lang ako yung pattern ko, and well matututo ka and advanced na rin lahat yung mga tinuturo ko dito, no? So let's proceed tayo sa ating ad set level, no? So all we have to do is from here meron tayong one campaign. Ito yung sa first ads natin, guys. Number 2 is one also ad set, no? So meron siyang one campaign, one ad set, and 2 ads. So ito yung mga ads na nilagay natin before, no? Noong lesson 1. So lesson 1, ito yung ads ko na number 1. Since na nag-advertise ako, ang ginamit ko is photo, no? So sa mga may questions dyan, pwede kayo mag-comment below sa aking post video, no? Well, sasagutin ko lahat yan para at least mas hands-on po kayong maturuan, no? Face-to-face, pwede rin, mag-request lang kayo. And then, willing akong tumulong sa mga gustong matuto pa about business or Facebook Ads Manager 2024, no? Well, for the next ads na ginawa ko is ito. Ito yung una. Ito yung una. So, yun yung pangalawa. So, dito yung result. Pinakita ko yung mga result ng aking mga kliyente kung saan is patunay lang na talagang nag-boom yung ating ads, no? Using advanced and expert mode. Well, so let's start for the next ad set level. So dito, meron na tayong one campaign, one ad set and 2 ads. Well, ang gagawin mo lang dyan, guys, kung nakikita mo to sa ad set level, punta ka ng ad set level, click mo lang to. And then itong tatlong dot, i-click mo yan. And then i-duplicate mo siya. Boom. No? And then existing. Dun sa existing, click mo lang itong duplicate. Ganun lang, guys, no? Laging existing lang ang pag-duplicate. No, boom, ito na siya. So boom, di ba? So lesson 2. So ang gawin natin is lesson 2, gawin natin siyang ad set number 2.
So, dalawa. Lesson 2 to ad set level 2. Yan yung pangalan niya. Para at least hindi tayo malito, ano? For the episode and also the lesson. Well, so dalawa na ngayon yung ad set niya kung papansin nyo guys. Diba? So, ito yung una. Lesson 2. Meron siyang dalawang ads. And then also, ito yung dinuplicate natin sa baba. Lesson 2, ad set 2. Well, syempre, katulad ng sinabi ko, magpapalit tayo ng audience, no? So, dun sa number 1, which is, ito yung audience na ginamit natin, no? So, dito sa duplicate. But, in the second ad set is, papalitan natin yan, guys, no? So, gagawin natin siyang another ad set level naman. Another audience naman. Para at least, iba-iba yung target audience mo, no? Hindi parehas dun sa dinuplicate. So, dito, pipili ako. Meron akong ginawa na audience dito. So, dito is from 8 to 9% na audience na, no? Kung babasahin niyo siya, ayan, nakalagay, lookalike, PH 9%, people who like marketer to lookalike, from 9% to 7% people who like one marketer, and also target from Philippines, and also my interest, no? So, yan yung pipiliin kong aking audience, no? I-click mo lang yan, guys. So, sa mga hindi pa marunong gumawa ng lookalike audience, ituturo ko rin yan for the next episode ng ating lesson, no? Talagang dito is matututo ka, at the same time, kapanapanabik talaga lahat ng matutunan mo dito. Learning will never ending talaga, as in. Grabe. Tuloy-tuloy ka lang, mag-focus ka lang, and subscribe to our Facebook and also my YouTube ads subscriber, no? Sa mga subscriber dyan, marami pa akong ituturo sa inyo. If in touch, hindi nyo na kailangan bumayad. Kumbaga dito, ituturo ko na step by step from beginning to advanced expert mode na ang ituturo ko dito sa ating Facebook ads live tutorial 2024. Alright? So, i-click ko na yung ating audience. So, boom! Ayan na siya. So, meron na tayong audience from 8 to 9% lookalike audience, no? Right, so different siya dun sa unang ad set na ginawa natin. Guys, di ba? Kung papansin niyo, yung una, ito yung unang ginawa nating ad set. Balikan ko yung first ad set natin, no? So, lagyan ko siya ng name para at least hindi kayo malito. So, dito, lesson 2 is ad set number 1. Right? So, sa ad set number 1, ito yung una nating ginawa. Ito yung ating audience, no? So, malayo. Kumpara doon sa ating ginawa na ad set number 2, no? So, yun. Ito naman yung ad set number 2 natin, guys. Pansinin nyo, meron tayong 9% and 7% na audience. And also, meron din tayong broad, no? So, tignan natin sa edit. So, yun. Kung titingnan nyo rito, guys, dito, ang effective kasi dito is ito based doon sa niche mo but I suggest you can try from 1% to 10% to 9% to 7% to 8% kung saan mas effective yung lookalike. Question, halimbawa kung ang iyong Facebook page is wala pang data, no? So hindi ka pa dapat gumamit ng lookalike audience. Bakit? Kasi ito yung nagiging cost ng paglaki ng iyong cost per message. Dahil pinipilit mo na magkaroon ka ng audience using lookalike audience na hindi pa ganoon kalaki yung iyong broad targeting. So dito, estimated niya is 7 million to 9 million na. No? Which is kung ang followers mo naman ay at least, likes and followers at least 1,000 pataas, and then yung Facebook page mo is umabot na rin ng almost 3 months going to 1 year. So, pwede ka na mag-convert ng lookalike audience, no? So, ituturo ko yan, guys, for the next episode kung paano gumawa ng lookalike audience, no? Just engage lang sa aking YouTube channel para at least maging updated ka sa lahat ng aking ituturo, guys. So, dito, 7% to 9% ang ginamit ko. Well, kung papansin ninyo, so, bala ko rin siya is baguhin yung age, no? So, gusto ko yung age niya is 25 para yung mga serious or mga 22. Meron na rin nag-ads or gusto matuto mag-ads ng social media using ads manager, no? So also sa edad na 65 hindi na siguro siya pwede, or pwede naman pero medyo
old na siguro para gumamit pa ng ganito. So I think yung mga aggressive lang na gusto pang matuto na mag-ads and also mga negosyante na gusto mag-handle, I think more than 44 years old. So I'll choose 44 years old, no? Well, dito, tinuro ko sa inyo before kung paano mag-exclude nung ating location. So, yung mga exclusion, di ba, dito naglagay tayo ng exclude, no? Dito sa mga area kung saan dapat hindi naman dadaanan ang iyong ads, no? So, dito naman, ituturo ko sa baba kung paano, let's say, puro message, di ba? Kadalasan, naranasan nyo, ang dami nagme-message, ang daming mga nag-i-inquire, pero mga bloopers lang. Kadalasan, yung iba magtatanong lang, mag-hello. So, ito na yung sagot, guys. Tutukan nyo to. Ito yung pinaka-importante, guys, kung paano mawala yon, no? Karamihan, hindi ko naman sinasabing lahat mawawala, but I'm gonna make sure more than 70 to 80% makakatulong ito sa mga puro inquiry lang ang mga ginagawa or pag-i-inquire sa inyo, hindi naman nagtutuloy. As in, message lang sila, message lang ganyan, and then hindi na sasagot. Meron pa nga iba pa yung hinahanap, di ba? Since na ang tinitinda mo, hindi naman yun. So, yun pa yung hinahanap. And then, yung iba naman is talagang paani lang, bloopers lang. No? Well, ito na yung sagot, guys. Paano nga ba? So, dito, naglagay tayo ng targeting. So, ito yung mga targeting na nilagay natin. Detail targeting, no? So, dito dapat, paano mawala yung mga ganong klaseng audience or mga people na mga hindi naman not interesting to your Facebook ads, no? So, ganito lang yan, guys. Maglagay tayo ng ad exclusions, no? I-click nyo lang yung ad exclusion. Well, ano nga ba yung mga kadalasan mga Facebook, mga dummy account na mga nagki-click lang na hindi naman masyado nilang ginagawa? Well, dito, kadalasan, kung papansin ninyo, so yung hindi sila totally naman talagang original account yung gumagamit yung mga nag-click niya, no? So, mostly ang nakalagay sa audience ng Facebook nila is ito yun, guys. Tandaan nyo to, Eddie sa puso mo. So, yan, guys. So, ito, yan yung kadalasan ng mga bloopers. Tama, mali, di ba? Yan yun. Nakikita nyo na mga nag-click na mga bloopers lang sa inyong Facebook account, no? So, i-click mo lang yan, lahat yan. I-click mo pa siya uli, Eddie sa puso mo. Guys, dito advanced tong mga tinuturo ko. At the same time, talagang ito yung mga sagot na hindi ko naman sinasabing 100%, pero I'm gonna make sure from 70 to 80% na makakatulong ito sa iyong negosyo. Alright? Ano pa ba? So, ilagay nyo rin yung The Krusty Krab. Yan. The Krusty Krab. The Krusty Krab. Tama ba? Na natin, lalabas. The Krusty. So, ayaw. So, para lumabas siya, dito na, yun. Lumabas na pala. Wait, ulitin natin. The Krusty Krab. So, kung ayaw dyan lumabas, mali pala ang spelling natin. Dapat, The Krusty Krab. Ayan, guys. So, tatlo na yan. Ubusin natin yan. Sama natin yan lahat para wala nang blooper sa inyong messenger, no? The Krusty Krab. The Krusty Krab. Ayan. May isa pa. Sige lang. The Krusty Krab. Ayan. So, yun. So, then, ilagay nyo rin yung isa pa. Facebook admin, no? Kasama yan. Facebook admin page. Page, yan. Page admin. Facebook page admins, no? I-click mo lang siya. Ayan. So, ito, enough na yan. So, naglagay tayo ng exclude, no? So, yun yung maganda rito, guys, no? Na ano natin siya. Kumbaga, actual talaga na ituturo ko sa inyo yung mga dapat na targeting dito. So, ito yung pinaka-importante, guys, itong targeting, no? So, dapat aware kayo rito sa targeting. No, kung maraming mga nagsasayang lang kayo yun yung sinasabi na nagsasayang lang kayo ng inquiry, ng mga wala namang talagang
quality leads na nakukuha. Yun, no? Ang lalim, quality leads, no? So, yung quality leads, so ito, malaking impact sa inyong ads na makakabawas sa mga ganong audience, no? So, hope na nakatulong ito guys sa aking targeting audience. Well, pagkatapos niyan, isa-save na natin siya, no? So, isa-save na natin siya. So, lagyan natin ng exclude audience. So, yun. So, 8 to 9% exclude audience, no? Para at least may familiar tayo sa kanyang ads. Alright? So, save mo lang. Boom. So, dito makikita na natin siya. Magbabago yan. Ayun. So, yun, no? So, kung papansin niyo guys, nandito na siya at may kasama na rin siyang exclude, no? Ayan yung exclude natin, no? So, naka-lookalike 9% to 7% pa tayo, 'di ba? So, yun. Right. So, yun, since bago na yung ating audience, so make sure lang na yung time mo is 11:59 PM pa rin, Asia, Manila, para at least exactly maganda yung baton ng ating resettings ni Meta, no? So, kasi dito guys, tinuro ko na to nung lesson 1, yung tamang oras dapat is alam mo, no? Which is ito yung pinaka-importante na gagawin mo dahil once na nag-read siya para buong ikot ng algorithm ni Meta is tatamaan yung mismong ads mo. Buong-buo siya na magra-run talaga, maghahanap ng segue sa mga lugar kung saan is makikita yung ads, no? Buong-buo. Pag gumawa ka kasi ng ads ng mga hapon na pupwersahin niya ni Meta, ni Facebook na maghanap talaga ng audience, but ang problem dito is lalaki yung iyong cost, no? So yun yung hindi advisable na dapat yung tandaan. Okay? So dito naman, proceed tayo. Pagdating dito sa ating budget, lagyan natin ng budget. Magkano ba yung budget na nilagay natin doon sa una? Check natin sa ad set number 1. Ad set number 1, teka lang, ano ba gamit natin dito? ABO? CBO. Alright. So, dito pala, no. Dito tayo naka-CBO pala tayo, no. So, the first ad set is 200 pesos ang ginamit natin with including na yung dalawang ads, the first ad set, no. One campaign, one ad set and 2 ads, no. Since nag-duplicate tayo, another ad set na naman and another 2 ads. So, ang gagawin natin dyan is doblehin natin yan, guys. Gagawin natin 400 pesos, no. So, since CBO campaign budget optimization, i-explain ko ulit, yan is which is si Meta na yung nagbibigay ng daan, no, papunta doon sa inyong ad set at mga ads. Dinidivide niya yung budget bawat per ads and ad set. Pag campaign budget optimization, na tandaan nyo yan guys, CBO, campaign budget optimization, si Meta na yung nagbibigay ng budget per ads and ad set, no. So yun, pinaka in short na details niya. Alright? So, balik na tayo sa ad set level 2. So, dito sa ad set level 2, alright? So, tapos na tayo gumawa ng audience, ng targeting. So, pasadahan natin ulit. So, dito is Facebook lang. Kay Messenger ko lang gusto ko siyang ipakita, no? Ang total estimated audience ko is 2 million to 700,000. Alright? So, but we have audience naman, kaya no need na, no? Meron akong lookalike audience from 9% to 7% na ginagamit dito. Okay? So, let's proceed na to ads level. I-click mo lang si lesson number 2. Si lesson number 2, palitan natin siya, gawin natin siyang ads number 3. No? So, bakit 3? Hindi 2. Ulit eh. Alright. So, lesson, ads number 3. Ads number 3 yan. So, since na meron na tayo yan dun sa ads na ad set number 1, ang gagawin natin dito is papalitan natin yung ating ad set, no. So, dito mag-change ako ng ads. So, ito, para at least tatlo na yung ads natin, guys, na iba-iba. Alright? Since nag-duplicate ako ng ad set, so, yun. Click mo lang siya, i-choose mo lang siya. Dito ka lang mag-change, guys, change post, no. So, i-click mo lang yung change post. So, makikita mo na yung mga post mo sa iyong Facebook page, no?
So ito yung pinili ko Ayan. Ito galing to sa aking Facebook page, no? Kung saan ito yung naka-post ng May 4 lang. So bago lang to guys May 4, 2024. Alright? So i-click mo lang siya. Boom. So yun, tatlo na yung aking ads from asset number 1. Ito yung ads ko. Alright? And lesson 2 ads. So dalawa na, no? So ito yung bago na ad set kay ad set level. So meron akong pangatlong ad, no? So ganito na lang guys, lalagyan ko na lang ng pangalan yung ad set nyo para hindi kayo malito, no? So dito, unahin ko muna tong ad set number 1. Ito is ad set number 2. So ito is magandang sample para at least is mas makuha nyo ng mabuti. No, dito ito yung una nating ginawa, si ad set number 1. Then sa lesson number 2, gawin na lang natin siyang ads number 1. So tutuloy-tuloy ko na to guys para at least makita nyo yung aking ginagawa, no? So add number 2. So meron akong ads number 3. And then ito yung last, yung another duplicate ads natin. Gagawin ko na siyang ads number 4, no? So yun. So sa lesson 1, meron tayong ad set number 1, nakakuha tayo ng gumawa tayo ng ads 1, ads 2. No? So dinuplicate natin itong si ad set. Ito na siya, ad set number 2. So gumawa tayo ng another ads niya, duplicate. Once na nag-duplicate ka ng ad set guys, tandaan nyo kasama itong ads mo na maduduplicate. Automatic pababayan dito or dito kagad yan sa taas. Kadalasan dito sa taas yan. Once na na-duplicate nyo, no? So since na naka-duplicate na tayo, ito na tayo sa ads number 4. Papalitan ko naman siya ng ads creatives kasi ito meron na tong copy. Ads set number 1, no? So I'll change this one. Papalit ako nito. Ito gusto kong ipalit. So ito yung post ko rin. Ang gamit natin guys is select post So next time for the lesson 3, tuturo ko naman is create ads, no? Kung paano gumawa ng create ads. But different targeting audience na naman, grabe. So ito yung pinakamalupit, yung lesson number 3 natin. Palupit ng palupit habang tumatagal to guys, no? Dapat nakatuto ka lang sa aking YouTube channel and don't forget to subscribe para ma-update ka sa mga bago kong lessons and mga advanced na ituturo, alright? So I'll choose this one. So yun. So apat na yung ating ads, no? So nakita nyo naman, nagbago na siya. Ito yung unang ads natin. Balik tayo sa ads set number 1. Ito yung ads number 1 ko. And then yung ads number 2. And then also ads number 3. And ads number 4. Alright? So guys, meron na tayong 1 campaign, 2 ad set, and 4 ads. Grabe. Diba? Ang lupit guys. So grabe, sobra. Ganon katindi yung ating expert mode na tinuturo dito, no? So dito, once na nakakapag-create ka na yan, ang gagawin naman natin dyan guys is, wait lang, huwag masyadong excited. Ang gagawin natin dyan is, ipapublish na natin siya. Well, pag pinablish na natin siya, pero make sure i-check nyo muna lahat bago ka mag-publish, no? From campaign, tignan mo kung meron kang nakaligtaan. Ang ginamit natin dito is engagement, diba? Tama ba? Engagement. And then leads, hindi tayo gumamit ng leads. So, dito lang tayo sa engagement, no? And then next natin i-check the ad set number 1. Right? Dito kay ad set number 1, naka-broad targeting tayo, save audience. Papansin niyo 70 million to 83 million yung estimated audience na, no? But dito naka-automatic placement tayo, guys, no? So, gusto ko baguhin yung ad set number 2, gawin kong manual placement. So, paano nga ba yun, no? So, talon tayo dito kay ad set number 2. So, since sa ad set number 1, naka-automatic placement tayo, dito, gagawin nating manual placement. Kasi merong mga placement na hindi naman dinadaanan ng ating ads, eh. So, yun, nagiging high cost din ng iyong cost per message or cost per result, no? So, all we have to do is
click mo lang manual, or pag nandyan ka na, i-click mo siyang manual, and then kung wala ka namang Instagram, tanggalin mo na tong Instagram, and also the audience network. So ang gusto ko lang gamitin is Facebook and Messenger. So dito lang gusto ko ipakita yung aking ad. Guys, ito yung kung saan ipapakita ang inyong ads, no? From Facebook and Messenger. So lalabas dyan yung inyong ads. So dito, ito yung marami tayong placement, guys. From feeds, nandito si feeds, marketplace kasama na, no? And also video views kung may video kang ginawa. Also dito naman sa Messenger inbox. And then also Facebook stories, Messenger stories, lahat ng naka-check kasama ang dadaanan ng ads niyan, guys, ha. And Facebook Reels, no? Siyempre, yung live stream video, since na may video ako, wala pala akong video rito. So, tatanggalin ko yung video ko. So, yan. Pati itong search result, pwede na rin, no? So, yun dito. Alright, so ang ginamit ko Facebook, pero may mga tinanggal pa ako dyan. Messenger. Alright. So, mostly picture, photo lang yung ginamit ko, no? So, dito, depende, guys, kung saan kayo mas effective, no? Kung sa video ba o sa photo. But, I'll suggest na itry nyo both from video and photo, no? Para makasigurado tayo kung saan ka magpe-perform is dun ka dapat magpo-focus. Okay? So, clear ko lang, kung saan ka dapat magpe-perform, doon ka magpo-focus. Kung kay video ka nagpe-perform, kay video ka magpe-perform. Kung kay photo ka naman mag-perform. So, ang gagawin mo dyan is mag-i-scaling ka, no? For the next lesson, siguro mga lesson 5, scaling na tayo, ituturo ko kung paano yung tamang scaling na ginagawa, no? After the running campaign, no? Wow. So, keep in touch. Wag lang lagi lang tumutok sa aking YouTube channel. Alright? So, dito na tayo. So, tapos na ako dito sa aking ad set level. So, naka 8% na. And ads. Yan. No? So, dito sa ads. So, ang gagawin ko ngayon is ipapublish ko na siya. Right? Ipapublish ko na siya. Boom. So, nagbibigay si Meta ng suggestion dito. Kung ipapublish ko ba siya or with adjustment. Kasama ng adjustment, no? But, I suggest na para sa akin, without adjustment muna, no? Since naka-latest na tayo ng 2024 na Ads Manager, no? So, dito is meron na siyang mga suggestion. But, I'll choose publish without adjustment. Alright? So, yun. So, pinablish na natin siya, guys. Yan. So, automatic naman yan na magpa-publish lahat ng ads mo, ano? So, yun. Boom. So, i-check na natin siya dito sa ating Ads Manager system, no? But make sure ito, tatanggalin niyo yung mga check bago kayo pumunta ng campaign, no? So, dito is, ito yung campaign level. Tandaan nyo, itong taas. Ganun pa rin kung saan yung edit. Pero different naman ito, itong gitna is ad set level. Pag kinilik mo itong campaign level, so ito yung mga campaign natin lahat na inad. So dito, no? So pag kinilik mo naman itong ad set level, ito yung mga ad set level lahat. Lahat yan, dun sa campaign, no? And then also dito naman sa ads level. Pag kinilik mo itong ads level, ito yung mga ads kung saan yung mga nilagay natin sa last level, yung ads level, lahat. Ayan yun. Nakikita nyo dito. So, ganoon din lang. Campaign level, ad set level, and ads level, no? So, ito guys, kung nakikita nyo to, review and publish tree. Ibig sabihin, meron tayong hindi na isama, no, nung nag-publish ka. But, make sure na wala to kasi pwede tayong ma-policy. Pag meron kang ganito lagi, tandaan nyo to guys, no? So, make sure dapat na wala kayong ganito, no? So, i-click mo lang to review, and then, click mo lang siya, and then, medyo lag. Ayan. Again. Then, publish nyo lang siya. Para at least pumasok siya, no? So, yun. Diba? So, wala na siyang publish drop. Alright? So, for the next topic natin is the lesson 3 is kung paano gumawa ng custom audience and lookalike audience. Ano? So, ituturo ko yun for the lesson 3. But guys, well, tapos na ang ating lesson 2, no? So,
we'll see you again for the next lesson, lesson 3, no? Abangan nyo lang, ipopost ko yan dito. But make sure na nakasubscribe ka na at nakatuto ka sa aking Facebook course, Tutorial 2024 Advanced Masterclass, no? So dito is wala kang babayaran, is all free, no? So ganon ako tumulong sa inyo. Pinaka-importante sa akin is matuto ka and then lumakas ang iyong negosyo, no? Magpapasalamat ako sa mga tumatangkilik ng aking channel, and then we'll see you, marami pa akong the more na ituturo but make sure lang na nakapokus ka dito, and then lagi kang manonood ng aking video, no? Well, once again, thank you so much and goodbye to all. We'll see you again. Bye.